Life After Prison. By Silence You. Kabanata 2351 hanggang 2360. Matapos maobserbahan si Kali na naglalagay ng kanyang mga gamit para sa kaligtasan, ginawa rin ni Severin ang parehong bagay at naglagay ng 3 pulang prutas sa loob ng isang kahon bago ito inilagay sa kanyang bag. Nanatili ang tingin ni Severin sa spatial ring habang inilalagay niya ang lahat, at ang kanyang tuwa ay kitang-kita sa kanyang ngiti. Ang kanyang pagpasok sa Starry Sky Battle Space ay nagbunga ng ilang metal na euro, kasunod ang pagsipsip ng lunar dough na nagangat sa kanyang nakamit sa Perfect Stage Level 3 Paragon. Kasunod nito, nakakuha siya ng 8 grade na mga halamang gamot tulad ng Silver Moongrass. Sa wakas, natagpuan niya ang isang maliit na piraso ng Lumi Gold na kasing laki ng kamao kasama ang 3 8 grade na Ruby Spiritual Fruits. Nagtitiwala si Severin na magagamit ang 2 8th grade pills upang itulak siya sa kaharian ng Royal Paragon sa loob ng 5 taon. Ang kasing laki ng kamao na Lumi Gold, kapag sinamahan ng Sky Soil Zenith, ay maaaring magpataas ng elite quality spiritual treasure ni Severin bilang isang banal na pananggalang na sandata. Ang mga banal na pananggalang na sandata ay bihirang mga bagay. Tanging ang mga Supreme Paragon o sekta sa mga mahihirap na sitwasyon ang gagamit ng mga ito, kung hindi ay kadalasan ay hindi sila mag-alaw. Kinilala ni Severin na ang pagpapahusay ng kanyang antas ng kakayahan ay napakahalaga, at ang kanyang layunin ay maabot ang Level 5 Paragon sa lalong madaling panahon sa Starry Sky Battle Space at pagkatapos ay tumungo sa Grundy Uno Sacred Land ng Midland. Dahil sa napagtantong iyon, itinago ni Severin ang prutas at si Lumi Gold. Humarap siya kay Kali na puno ng kagalakan. Magmadali tayo at umatras. Medyo sigurado akong ang penomenong ito ay nakaakit na ng maraming tao. Nabigla si Kali sa kanyang kagalakan at napagtanto na oras na para magsaya siya. Nasa kanyang mga kamay ang mga kayamanan, ngunit ibang usapan na kung makakaalis ba siya ng ligtas dala ang mga ito. Oo, kailangan na nating umalis. Sabi niya, naganyong parang isang agos ng liwanag at pumailang lang palabas ng kuweba. Walang pag-aalinlang ang pumailang lang si Severin sa ere. Habang paalis sila sa ibabaw ng planeta, ang pormasayo ni Kali ay sumuko sa pagsalakay ng langit at sumabog sa isang linggas ng gininto ang liwanag. Ang buong planeta ay naging pinakamaliwanag na tanawin sa Starry Sky Battle Space. Sa di kalayuan, si Jerry at isang dosenang iba pang mga practitioner mula sa Berks ay nagmamadaling lumipad palapit ng masaksihan ang kakaibang kababalaghan. Dumating sila sa tamang oras upang maabyutin sina Severin at Kali na nagtatangkang tumakas. Alam agad ni Jerry na ang kayamanan ay ninakaw, at nagutos siya. Hulihin sila. Pagkalabas niya ng direktiba, pinakawalan ng mga 10 niya sa mga kasama ang kanilang mga aura at sumugod patungo kina Severin at Kali. Nangyari ang lahat ng umakyat sina Severin at Kali mula sa ibabaw ng planetang iyon. Nang mapagtanto ni Kali na sila ay tina-target. Arg! Dumating na ang mga disipulo ng Burke clan. Nagbago ang ekspresyon niya sa takot. Pagkatapos ay panlianatag siya ni Severin. Huwag kang matakot. Mayroon lamang mga 10 Paragon sa kanilang panig, na pawang mga level 3 at level 4. Pagkatapos niyang magsalita, isang liwanag ang sumilay sa kanyang kamay, at agad na lumitaw sa harap niya ang Scarlet Sky Sword. Habang gumagawa siya ng ilang selyo gamit ang 2 kamay, ang espada ay sumabog kasabay ng isang pag-agos ng sword wheel, na sinundan ng isang nakakatakot na enerhiya ng espada na umaabot ng mahigit 1,000 talampakan ang haba. Nang makita iyon ni Kali, alam niyang narating na nilang dalawa ang isang kritikal na sandali at kailangan nilang gawin ang lahat laban sa kanilang mga umaatake. Nang makita niya si Severin na hawak ang kanyang sandata, sandali siyang nag-atubili ngunit kalaunan ay itinaas ang kanyang mga kamay upang ilabas ang isang makulay at kumikislap na laso. Ang laso ay sumabog na may kulay bahaghari na liwanag, at naglabas ito ng aura ng isang superior quality na espiritual na kayamanan. Base pa lamang sa enerhiya nito, maituturing na itong isang top tier na espiritual na kayamanan. Mahusay na minanipula ni Kali ang laso sa kanyang kamay at inihagis ito patungo sa mga disipulo ng Burke clan na pinakamalapit sa kanya. Sa isang iglap, ang laso ay naging isang daluyong ng enerhiya, dumaloy sa kawalan at naglabas ng elemental na enerhiya sa kanyang dinaraanan.
Sa isang mabilis na palitan ng suntok, mabilis niyang pinaalis ang ilang mga disipulo ng Burke clan na sumugod sa kanya. Gayunpaman, patuloy na lumalapit ang mga disipulo ng Burke clan mula sa magkabilang panig. Ang kanilang pinuno, si Jerry, ay may malungkot na ekspresyon habang kinakausap niya si Severin. Ibigay mo ang kayamanan o sisirain ko ang buhay mo rito mismo. Napapaligiran ng walang ibang daanan para makatakas, hinawakan ni Severin ang Scarlet Sky Sword at Green Shield. Palihim niyang ginamit ang kanyang mga trump card, ang Chaotic Sword Shadow at ang Lotus Divine Attack, habang hinarap si Jerry at mahigpit na nagbabala. Umalis ka kung ayaw mong mamatay. Nandilim ang mukha ni Jerry sa galit. Bilang isang disipulo ng Burke clan at isang kababalaghan sa 8 dakilang pamilya ng East Plain, kakaunti ang maglalakas loob na hindi siya igalang ng ganoon, lalo na't ipapahiya siya. Lalong nalungkot ang mukha ni Jerry, dahil alam niyang walang mararating ang pakikipagnegosasyon. Alam niyang ang tanging magagawa ay ang puwersahang kunin ang mga bagay. Walang ano-ano, iniabot ni Jerry ang kanyang kamay sa pagtatangkang agawin si Severin. Maya-maya, isang bakas ng palad na kasing laki ng burol ang lumitaw sa kalangitan, at ang nakakatakot na aura nito ay nagpang-inig kay Kali. Isa siyang level 3 Paragon, at nararamdaman na niya ang paparating na takot. Habang nakatayo si Severin sa ere, hinarap niya ang paparating na bakas ng palad ng may lubos na katahimikan at kahinahunan. Nang papalapit na ang pag-atake, pinakawalan ni Severin ang isang malakas na sword wheel at pinag-isa ito sa Scarlet Sky Sword. Tumindi ang pulang liwanag ng espada, at agad itong binalot ng napakaraming enerhiya. Dinurog ng napakalaking bigat ng enerhiya ang kawalan, na naging dahilan upang manginig ang nakapalibot na kalangitan. Sky Soil Heptagold Sword Energy. Sumigaw si Severin habang hinihiwa ang espada. Nagpakawala ang Scarlet Sky Sword ng 10,000 talampakang haba ng liwanag ng espada na sumikat ng may mapanirang puwersa. Lahat ng nasa daanan nito ay nabasag, at ang pababang higanteng palad ay halos hindi sumuko sa galit ng liwanag ng espada ilang segundo lamang matapos ang nangyari. Ang natitirang lakas ng enerhiya ng espada ay nagpatuloy ng walang humpay sa direksyon ni Jerry. Hindi na tiningnan ni Jerry si Severin nang may paghamak matapos mapagtanto kung gaano kalakas si Severin. Dali-dali siyang tumawag ng isang selyo gamit ang kanyang mga kamay at lumikha ng isang pilak na kalasag sa harap niya. Ang kalasag ay nagliyab ng banal na liwanag at bumuo ng isang pananggalang na harang bago pa man siya tamaan ng Sky Soil Heptagold Sword Energy. Isang malakas na kalabog ang umalangaw-ngaw, at isang sinag ng liwanag na kasing taas ng langit ang sumikat. Ang sumunod na shockwave ay dinurog ang lahat ng bagay sa kanilang paligid, at si Jerry, kasama ang ilang mabilis na kumikilos na mga disipulo na naglabas ng kanilang mga pananggalang na kalasag, ay nagawang maiwasan ang kapalaran ng kanilang mga kapos-palad na kasama, na agad na natusok ng marahas na enerhiya ng espada habang nagaganap ang shockwave. Umalangaw-ngaw ang mga sigaw sa kalangitan, at mga 5 o 6 sa mga miyembro ng Burks ang malubhang nasugatan at kinailangang paliparin. Bagamat walang namatay, ang hindi inaasahang pangyayari ay nag-iwan kay Jerry ng halatang pagkagulat, dahil ang kanyang intensyon ay mabilis na talunin ang dalawa. Ang tindi ng kanyang titig ay nagpapakita ng kanyang galit. Hindi inaasahan ni Jerry na ang isang level 3 Paragon lamang tulad ni Severin ay maaaring magdulot ng napakalaking banta sa isang level 5 Paragon. Sa pangkalahatan, ang mga pumapasok sa Starry Sky Battle Space ay halos palaging itinuturing na mga prodigy sa Blue Realm, na tinukoy bilang mga individual na may kakayahang makamit ang halos hindi matatalo pati na rin ang paglampas sa mga antas sa labanan. Gayunpaman, kahit ang mga prodigy ay nahaharap sa mga limitasyon sa pag-unlad, lalo na sa loob ng antas ng Paragon kung saan ang agwat sa pagitan ng bawat yugto ng isang antas ay isang malaking bangin. Ang pagtalo sa mga kalaban na mas mataas ang antas ay mas madaling makamit ang isang Supreme Saint, ngunit hindi na iyon ang kaso kapag ang isang tao ay umabot sa pagiging Paragon. Labis na ikinagulat ni Jerry ang pagpapakita ng sword wheel ni Severin kaya't pinaghihinalaan niyang sapat na ang lakas nito para maging problema kahit para sa isang level 5 Paragon. Natatakot siya na ang isang sandali ng pag-aatubili ay maaaring humantong sa malubhang pinsala.
Sa sandaling iyon, isang sugatang disipulo ni Burke ang pumihil sa magulong sword wheel sa loob at mapait na nagsalita kay Jerry. Ikalimang iyong master, masyado siyang malakas. Hindi man lang tayo makalapit sa kanya. Namula ang mukha ni Jerry. Humarap siya sa dalawang level 4 Paragon at inutusan sila. Alagaan mo ang babaeng iyan para sa akin at iwan mo sa akin ang lalaking ito. Nakahinga ng maluwag ang lahat ng mga disipulo nang marinig ang utos. Nakaka-stress ang pagharap sa isang halimaw ng kamatayan tulad ni Severin. Sa 10, si Jerry lang ang isang late-stage level 5 Paragon at ipinagmamalaki ang pinakamataas na nagawa sa kanila. Dalawa ang perfect stage level 4, habang ang iba ay halos nasa level 3. Hindi garantiya ng bilang ang tagumpay sa isang labanan sa pagitan ng mga high-level practitioner. Isang halimbawa ang makikita kay Severin, na tila sapat ang lakas para talunin ang isang level 5 Paragon kahit na isa lamang siyang level 3 Paragon. Maging si Jerry ay naharap sa ilang problema sa kanya, at halos tiyak na ganoon din ang mararamdaman ng iba pang miyembro ng grupo. Nang matanggap ang tagubilin ni Jerry, mabilis na lumapit ang grupo kay Kali at nilayon na patayin ito. Samantala, hinarap mismo ni Jerry si Severin. Nakaramdam siya ng sakit na dumadaloy sa kanyang katawan nang maramdaman niya ang marahas na espadang nagmumula kay Severin, at doon niya napagtanto na hindi matalino na patagalan pa ang komprontasyon. Ang maliwanag na penomeno kanina ay malamang na nakakuha ng atensyon hindi lamang ng mga disipulo ng Burke clan, kundi pati na rin ng mga mahiwagang nilalang mula sa ibang mga paksayon. Dahil lamang sa kanilang kasanayan sa pagsubaybay kung kaya't agad na dumating ang mga disipulo ng Burke clan. Kung ang labanan ay tatagal ng sapat para ang mga mahiwagang nilalang mula sa magkaribal na puwersa ay sumali sa labanan, kung gayon ang pagkuha ng mga kayamanan at ang Lumigold ay magiging unang bahagi lamang ng problema, kakailanganin niyang magsikap upang maiwan ang lugar na walang pinsala. Nang mapagtanto ang pagkaapurahan, alam ni Jerry na kailangan niyang unahin ang kanyang mga kamag-anak at makipagnegosasyon kay Severin. Magalang na iminuwestro ni Jerry si Severin. Isuko mo ang Lumigold, at ikalulugod naming ibigay sa iyo ang 2 halamang gamot na nasa 8th grade bilang tanda ng aming katapatan. Ngumisi si Severin nang marinig iyon. Sa kanyang pananaw, ang mga ganoong taktika ay pawang panlilinlang lamang, at hindi niya isusuko ang kanyang pinaghirapan dahil lamang sa hiniling sa kanya ng iba. Bukod pa rito, ang Lumigold ay isang kayamanang kapakipakinabang sa paggawa ng mga banal na sandatang pananggalang. Ang pag-aalok ng 2 halamang gamot na 8th grade kapalit nito ay lubos na kawalang galang, kung tutuusin. Bihira ang mga halamang gamot na 8th grade, ngunit hindi ito maihahambing sa kahalagahan ni Lumigold. Ang pagsasama ng piraso na mayroon si Severin sa Sky Soil Zenith ay walang alinlangang magtataas nito up ang maging isang banal na proactive na sandata. Kalmadong sagot ni Severin. Magkukunwari akong walang nangyari kung aalis ka ng hindi nanggugulo. Kumunat ang noo ni Jerry matapos ang pagtangging iyon. Napakapit ang mga daliri niya sa pilak na kalasag kaya't namutla ang mga buko-buko niya. Nakasimangot, ipinahayag niya sa malamig na tono. Sigurado ka bang gusto mo kaming gawing kaaway? Hindi sila ang mga nag-iisang kinatawan ng mga Burke sa loob ng Starry Sky Battle Space. Si Wenzel, ang banal na tagapagmana ng mga Burke, ay lubog sa pag-unawa sa mga banal na kasulatan ng pilosopiya na ilang libong milya ang layo sa magulong kalaliman. Mayroon ding ilang mga batang Panginoon na kasing lakas ni Jerry na naggalugad sa iba't ibang sulok ng larangan ng digmaan upang maghanap ng mga kayamanan. Ang pagharap sa isang napakalaking tulad ng mga Burke ay mangangailangan ng sinumang tipikal na tao na maingat na timbangin ang mga kahihinatnan. Gayunpaman, si Severin ay malayong maging tipikal. Dahil sa pakikipaglaban kay Menzi at pagpatay pa sa isang pangunahing disipulo ng Yellow Ghost Tribe, ang pagharap sa mga Burke ay isa lamang maliit na balakid sa kanyang hindi pangkaraniwang paglalakbay. Kung gusto mo ng away, sige, sasamahan kita. Mahinahong tumugon si Severin. Ang paulit-ulit na pagtanggi ni Severin ay maaaring makapagpagalit kahit sa pinakakalmado na tao, kaya maaasahan ng isa na ang isang mahiwagang tulad ni Jerry ay mapupuno ng pagkadismaya. Ngumisi siya. Binigyan na kita ng pagkakataon, pero pinili mong tanggihan ito. Kung ganoon,
Ikalulugod kung wakasan ang buhay mo ngayon. Biglang sumiklab ang aura ni Jerry nang kumislap ang isang espiritual na liwanag sa kanyang katawan. Isang nagliliyab na pulang polorn ang lumitaw mula sa kawalan, at ang nakahihigit na kalidad na espiritual na kayamanan ay naglabas ng isang maliwanag na liwanag. Habang ginagamit ito ni Jerry, tila nagbago ang kanyang buong presensya, habang naglalabas siya ng isang daluyong ng banal na liwanag at diwa ng pakikipaglaban. Mamatay ka, umungol siya habang sumusugod patungo kay Severin sa napakabilis na bilis. Ang kanyang paggalaw sa mabituing kalangitan ay nag-iwan ng malalaking bitek sa kawalan. Ngumisi si Severin nang makita niyang papalapit si Jerry. Ang Lotus Divine Attack sa kanyang energy center ay umayos, at ang tatlong kulay na espiritual na apoy ay nagliyab ng maliwanag habang nagsama-sama ito bilang isang lotus na kasing laki ng palad. Habang lumalapit si Jerry sa loob ng 100 talampakan, sa wakas ay nagpasya si Severin na umatake. Gawin mo ang gusto mo. Bulalas niya, habang itinaas ang kanyang kamay. Ang berdeng lotus, na binubuo ng tatlong kulay na espiritual na apoy, ay nagwatak-watak sa kalangitan na parang isang bulalakaw na may kapansin-pansing puwersa ng paparating na kapahamakan. Dahil 100 talampakan na lamang ang natitira, nagpatuloy si Jerry sa pagtakbo. Gayunpaman, ang biglaang pagtama ni Severin ang nagudyok sa kanya na baguhin ang kanyang direksyon, ngunit ang Lotus Divine Attack ay lumapag na sa kanya bago pa siya makariyak. Sa sumunod na sandali, niyakap ni kamatayan si Jerry habang ang kanyang katawan ay nilamon ng isang ipoypo ng mainit na hangin at apoy. Tila nasusunog ang kanyang buong pagkatao, mula sa kanyang katawan hanggang sa kanyang kaluluwa at tagumpay. Ang pagtatangkang patayin ang mga apoy gamit ang espiritual na enerhiya ay lalo lamang nagpatindi sa impyerno. Sa loob ng ilang segundo, sumiklab ang espiritual na apoy at tuluyan siyang nilamon. Sa isang pahihirap na sigaw, tila sumabog ang katawan ni Jerry, at ang kanyang kaluluwa ay tuluyang nasunog. Sa sandaling iyon, ang iba pang mga practitioner ng Burke na abala sa pakikipaglaban kay Kali ay natigilan ng masaksihan ang agarang pagkamatay ni Jerry. Pagkatapos ng isang panandaliang pagkabigla, ang 10 miyembro ay agad na namula ang mga mata habang ang mga dumadagandong na ungol ay sumabog mula sa kanilang mga bibig. Young Master! Young Master! Ang biglaang pagkamatay ni Jerry ay nagdulot ng bagong pag-aalala sa kanila, at nag-alangan silang ipagpatuloy ang pag-corner kay Kali. Sa kabila ng kanilang kalamangan sa bilang, tila pinipigilan sila ng lakas ni Severin na lumapit. Kasabay nito, nagpapakita si Kali ng mga palatandaan ng pagkapagod matapos tiisin ang bigat ng kanilang pag-atake. Ang kanyang aura ay isang panghihina, at tila siya ay medyo kaawa-awa. Ang pagtitiis ng isang pagsalakay mula sa 100 ng mga practitioner na may katulad na antas ay hindi isang madaling gawain. Nang magsimulang maghirap si Kali, naramdaman niya na si Severin ay humaharap kay Jerry ng halos napakabilis. Nanlaki ang mga mata ni Kali, at ang kanyang bibig ay nakanganga habang ang kawalan ng paniniwala ay nakaukit sa kanyang mukha. Napasinghap si Kali sa pagkamangha, napagtanto na natalo ni Severin ang isang level 5 Paragon na nagmula sa Burks ng halos walang gaanong pagsisikap. Ang kanyang mga nakaraang mabilis na tagumpay laban kay Hector at dalawa pa ay nagdulot na ng mga pagdududa sa isip ni Kali tungkol sa malaking pagkakaiba sa pagitan ng kanilang lakas. Ang pagkamatay ni Jerry ay lalo lamang nagpasiklab ng mga pagdududang iyon, at naisip niya kung ang agwat sa pagitan ng mga individual na iyon ay talagang napakalaki. Si Jerry, bilang Young Master ng Burks at isang level 5 Paragon, ay itinuturing na mas mataas sa karaniwan sa mga kababalaghan sa Starry Sky Battle Space. Gayunpaman, sa mga rehiyon tulad ng South Sky kung saan ang 4 na pangunahing sekta ay hindi gaanong malakas kaysa sa ibang bahagi ng Blue Realm, ang mga individual tulad ni Kali at Severin, na nakarating sa level 3 Paragons, ay itinuturing na mga henyo. Sa kabaligtaran, ang kanilang lakas ay tila medyo mahina sa Midland o East Plain. Para sa mga rehiyon na lampas sa South Sky, tanging ang mga nakarating sa level 5 Paragon ang maaaring maging mga pangunahing disipulo ng mga sagradong lupain, o sa East Plain, ang mga Young Master ng ilang pamilya. Ang mga posisyon ng banal na tagapagmana ay nangangailangan ng isang tao na kahit man lang maabot ang lakas ng isang level 7 o level 8 Paragon.
Ang kakayahan ni Jerry na maging isa sa mga young master ng Berks ay nagpapahiwatig ng isang tiyak na antas ng lakas, ngunit halos hindi siya nahirapan ng harapin si Severin. Hindi maiwasan ni Kali na makaramdam ng pagkalito at pagkamangha sa kakayahan ni Severin. Nang mapansin ni Severin ang naguguluhang ekspresyon ni Kali, pinilit niya ito. Bakit ka pa natutulala? Bilisan mo at umalis ka na. Nagising siya sa kanyang pagmumuni-muni at tumanggaw ng malakas. Ikinumpas niya ang kanyang laso at hinampas ito sa mga kalaban sa paligid niya, na nagpalipad sa kanila ng medyo malayo. Pagkatapos ay mabilis siyang sumama kay Severin, at ang dalawa ay naglaho mula sa larangan ng digmaan sa isang kisapmata. Galit na galit ang mga disipulo ng Burke clan habang pinapanood nila sina Severin at Kali na naglalaho sa malayo sa mga guhit ng liwanag. Kasabay nito, nakaramdam din sila ng kaunting ginhawa, dahil iniligtas sila ni Severin mula sa maaaring maging kamatayan. May magandang dulot ng hindi na umatake pa si Severin at binigyan sila ng pagkakataong makatakas. Gayunpaman, ang anino na idinulot ng pagkamatay ni Jerry ay nagbabanta, at ang inaasam na Lumigold ay nanatiling wala sa kanilang mga kamay. Ang mas malala pa, ang mga kababalaghan na naakit ng hindi pangkaraniwang penomeno noong kapanganakan ng mga Lumigold ay dumating na sa larangan ng digmaan. Ang dalawang level 4 Paragon sa mga nabubuhay na mga disipulo ng Burke clan ay nagsuot ng malungkot na ekspresyon at nagbigay ng utos sa kanilang grupo. Ipaalam natin sa ating banal na tagapagmana ang nangyari rito. Sana ay hindi niya tayo panagutin. Alam nila na ang pagkamatay ni Jerry at ang kawalan ng mga inaasam na bagay ay magdudulot ng parusa sa kanilang pamilya. Wala na silang ibang magagawa. Ang tanging pag-asa nila na mabawasan ang parusa ay nakasalalay kay Wenzel, ang banal na tagapagmana ng mga Burke. Di nagtagal matapos makatakas sina Severin at Kali sa pagkubkob, 12 ng mga bahaghari ang biglang lumitaw sa kalangitan sa paligid ng larangan ng digmaan. Ang mga kababalaghan na naakit ng kababalaghan ay sa wakas ay nakarating na sa larangan ng digmaan. Ang unang dumating sa larangan ng digmaan ay ang mga Menzies ng East Plain, sa pangunguna ni Blake. Natuto si Menzie ng isang mahirap na aral mula sa kanyang nakaraang pakikipagtagpo kay Severin. Determinadong makabawi, walang pagod niyang hinalughog ang mabituing kalangitan para sa mga pagkakataon, at sumubok ng malalim sa abot nito. Gaya ng nakatadhana, malapit na niyang tuklasin ang panloob na kaharian ng mabituing kalangitan nang masaksihan niya ang kakaibang kababalaghan na nagaganap sa kalangitan. Nabighani sa eksena, likas na nakilala ni Blake ito bilang pagsilang ng isang kayamanan. Nang hindi na nag-aksaya ng oras, tinipon niya ang ilan sa mga disipulo ng mga Menzie at nagmadaling pumunta sa pinagmumulan nito. Pagdating niya sa larangan ng digmaan, sinulyapan ni Blake ang mga disipulo ng Burke clan ng may gulat at kuryosidad. Nabigla siya sa presensya ng mga disipulo ng Burke clan, at ang kanilang malungkot na ekspresyon ay isang senyales na nawala nila ang inaasam na kayamanan. Isang kuryosidad ang bumalot sa kanya, at napaisip siya kung may nangyari bang hindi inaasahang pangyayari. Nang huminto ang lahat, nanatili si Blake sa kawalan at prangkang kinausap ang mga disipulo ng Burke clan. Nasaan ang kayamanan? Nangunguna sa pangkat ng Burkes ang isang matangkad na level 4 Paragon, na sinalubong ang tingin ni Blake at bumantong hininga bago umamin. May nakakuha na nito. Nagulat si Blake sa revelasyon, dahil hindi niya maisip na may mga taong maglalakas loob na magnakaw mula sa kakilakilabot na si Burkes. Dahil sa pagkaintriga, nagtanong pa siya. Bakit wala si Jerry dito? Dahil sa mapayapang ugnayan sa pagitan ng mga Menzie at Burke, ang kanilang mga disipulo ay pamilyar sa isa't isa sa isang antas. Itinuro ng disipulo ang isang bukas na bitek sa kawalan at sinabi sa isang seryosong boses. Nandoon siya. Naguluhan si Blake, at noong una ay hindi niya maintindihan ang ipinahihiwatig ng mga disipulo ng Burke clan. Inis siyang sumagot. Wala ako sa mood magbiro. Sabi mo ninakaw ang kayamanan, di ba? Sige, sabihin mo kay Jerry na ipaliwanag kung bakit. Ang kanyang sinabi ay sinalubong ng galit na mga titig mula sa mga disipulo ng Burkes. Sa wakas ay bumantong hininga ang level 4 Paragon kanina at umamin. Patay na siya. Pinalawak niya ang kanyang banal na pandama sa kawalan at agad na naramdaman ang mga labi ng puwersa ng buhay ni Jerry.
Ang katotohanan ay nag-iwan kay Blake na nahihirapan sa pagkabigla. Ang lakas ni Jerry ay maihahambing sa kanya, ngunit si Jerry ay dumanas na ng kamatayan sa kamay ng isa pa. Sa wakas ay tinanggap ni Blake ang salaysay ng mga Burke bilang katotohanan. Mukhang totoo ang paliwanag nila na ninakaw ang kayamanan. Naisip niya. Matapos pigilan ang pagkamangha na bumabalot sa kanya, nagtanong si Blake. Sino ang may pananagutan sa pagkamatay ni Jerry? Nagpaliwanag ang mga disipulo ni Burks ng iba't ibang detalye. Ang taong iyon ay isang level 3 Paragon. May kasama rin siyang isang magandang babae. Nang marinig ang mga detalye mula sa bawat isa, biglang nakaramdam si Blake ng kaunting kirot sa kanyang ulo. Huminga siya ng malalim at gumamit ng mas seryosong tono. Wala ako sa mood para marinig ang mga walang kwentang detalyeng yan. Gusto kong malaman ang pangalan ng taong may gawa nito. Natigilan ang mga Burke sa tanong niya. Hindi nila alam ang pangalan ni Callie sa kabila ng walang humpay nilang paghabol sa kanya, at ang pakikialam ni Severin ay lalong nagpagulo sa sitwasyon. Wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung sino si Severin. Nang mapansin ang pag-aatubili ng mga disipulo ng Burke clan, nagsisimula ng mapagtanto ni Blake na wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung sino ang pumatay kay Jerry. Iyon ang unang pagkakataon na naramdaman niya na ang mga disipulo ng Burke clan ay walang silbi tulad ng mga pangalawang uri ng puwersang iyon. Gumapang ang pagkadismaya, at matiyak ang nagpumilit na lamang si Blake para sa mga sagot. Habang nagsisimulang pumasok ang mga detalye, lalong nalitaw si Blake. Naisip niya sa sarili. Paano naman mapapatay agad ng isang level 5 Paragon na tulad ni Jerry ang isang level 3 Paragon? Sabi nila, nagsisimula sa S ang pangalan ng tao. Bakit parang pamilyar yun? Samantala, dumating ang nakaputing damit na si Simeon kasama sina Tobias at Carl. Matapos ang matinding pagkatalo ni Severin sa kanilang huling enkwentro sa mga Menzies, naglakas loob si Carl na mas malalim pa sa larangan ng labanan upang magpahinga at galugarin ang kailaliman nito. Sa kanyang paglalakbay, nakasalubong niya sina Simeon at Tobias, na parehong taga South Sky din. Nagpasya silang lahat na makipag-alyansa para sa kanilang kapwa kapakinabangan. Nagbunga ng malaki ang kanilang pakikipagtulungan, dahil hindi inaasahang umangat si Carl sa level 2 Paragon sa kanilang mga pakikipagsapalaran. Dahil nasaksihan ni Simeon ang matinding kontra-atake ni Severin laban kay Halbert, nakita niya ang tunay na husay ni Severin at naunawaan ang mga kahihinatnan na idudulot ng pakikipaglaban sa kanya. Dahil dito, nagpasya siya at ang dalawa pang kasamahan na ipaalam sa Yellow Ghost Tribe kung mahahanap nila ang isa sa kanilang mga miyembro. Samantala, sinamantala rin nila ang pagkakataong maghanap ng iba pang mga pagkakataon para sa kanilang sarili. Sa loob ng ilang araw, kalaunan ay napataas ni Simeon ang kanyang nakamit sa Perfect Stage Level 3 Paragon, at ang kanyang aura ay naging mas nakakatakot bilang resulta. Habang nasaksihan nilang tatlo ang kababalaghang nagbabadya ng pagsilang ng isang makalangit na kayamanan, nagmadali silang lumapit sa pinangyarihan upang subukang makuha ito. Gayunpaman, huminto sila nang marating nila ang lugar at nakita si Blake kasama ang mga Menzi. Malungkot na sabi ni Carl. Iyan ang mga Menzi. Naalala niya ang nakaraang enkwentro niya sa kanila matapos siyang lokohin ni Severin. Kung hindi dahil sa kanyang kakayahan sa pakikipaglaban at sa paggamit niya ng kanyang trump card, mamamatay na sana siya sa kamay ng mga Menzi. Ang pag-iisip pa lang niyan ay agad na nanigas ang kanyang mga kalamnan, na parang handang tumakas anumang oras. Si Simeon din ay nagpakita ng pagkabalisa nang marinig iyon. Ang mga Menzi, lalo na ang kanilang pinuno na si Blake, ay puno ng nag-uumapo na kapangyarihan, at maging si Simeon ay mahihirapan ding huminga. Samantala, si Tobias, nakakagawa lang ng tagumpay sa level 1 Paragon, ay mahigpit na kumapit kina Carl at Simeon. Alam niya ang kanyang sariling mga limitasyon, at ang gusto lang niya ay bumalik sa South Sky ng buo. Maingat na itinago ng tatlo ang kanilang presensya at pinagmasdan ang nagaganap na dinamika sa pagitan ng mga Menzi at ng Burks. Napabuntong hininga si Carl sa presensya ni Blake. Nakakalungkot na wala tayong gaanong swerte sa mga kayamanang ito. Sa kanyang tansya, ang presensya ng isang level 5 Paragon na tulad ni Blake ay walang iniwang pagkakataon para sa kanilang tatlo na makuha ang anumang kayamanan.
Sa sandaling iyon, si Simeon ay nakatuon ng husto sa larangan at pinagmamasdan ang pag-uusap sa pagitan ni Blake at ng mga Burke. Nang maramdaman niyang may mali, kumunat ang kanyang noo at nagkomento. Mukhang hindi rin nakuha ng mga Menzi ang kayamanan. Agad na nagpasigla kay Carl ang mga salita ni Simeon. Maingat niyang iniangat ang kanyang kamalayan at nakinig ng palihim sa pag-uusap ni Blake at ng mga disipulo ng Burke clan. Isang level 3 Paragon ang pumatay kay Jerry. Nagulat si Carl sa narinig. Paano nga ba naging posible para sa sino man na malampasan ang 2 antas? Ang paglampas sa 2 antas para patayin ang isang level 5 Paragon ay isang napakalaking gawain, kahit na sa nakaraang buhay ni Carl. Tanging ang mga pinaka-natatanging individual lamang ang makakamit ng ganitong mga gawa. Kung magpapatuloy ang ganitong tao, posible para sa kanila na makarating sa Supreme Paragon at marahil ay maging isang Celestial. Sa gitna ng kanyang pagkagulat, napukaw ang interes ni Carl, at gusto niyang malaman kung sino ang may kakayahang gawin iyon. Hindi ko na kailangang mag-alala tungkol kay Severin kung kaya kong gamitin ang ganoong uri ng kapangyarihan. Nadama rin ito ni Simeon at hindi niya napigil ang magdalamhati. Hindi ko inaasahan ang presensya ng mga individual sa mundo na kayang lumampas sa 2 antas at pumatay ng isang level 5 Paragon ng walang kahirap-hirap. Kahit si Severin ay hindi makakapantay sa taong ito. Sandaling natigilan, ipinahayag ni Simeon ang kanyang pananabik nang may pumasok na ideya sa kanyang isip. Kung makakabuo tayo ng mabuting relasyon sa taong ito, magiging napakadali para sa atin na patayin si Severin. Napatunayan ni Carl na posible ang ideya at sumang-ayon siya. Maswerte si Severin, iyon lang. Ang kahangahangang individual na ito na agad na pumatay kay Jerry ay ang maituturing kong isang tunay na henyo. Nabalitaan niya mula kay Simeon ang tungkol sa pagpatay ni Severin sa isang disipulo ng Yellow Ghost Tribe, ngunit naniniwala siyang ang lakas ni Severin ay hindi kayang aipantay sa kakilakilabot na figure na agad na pumatay kay Jerry. Itinuring ni Carl na kapabayaan ang pagkamatay ni Halbert, dahil tila hindi sapat ang lakas ni Severin para durugan siya. Mabuti na lang at naubos na ni Halbert ang lahat ng kanyang baraha at nagtiis ng ilang sandali hanggang sa tuluyan siyang matalo ni Severin. Ibang-iba iyon sa pagdurog at agarang pagpatay sa isang level 5 Paragon. Nang nagsisimula na silang dalawa na mag-isip ng ideya na makipagkaibigan sa misteryosong figurang iyon, mahinang sumingit si Tobias. Sa naririnig ko, isa siyang level 3 Paragon na may hawak na nagliliyab na pulang espada. Ang sword wheel na nakapalibot sa kanya ay isang senyales na maaari siyang maging isang swordsman. Ngayong naisip ko na, hindi ba't parang si Severin ang taong iyon? Ang mga salita ni Tobias ay nagpawala ng sigla kina Carl at Simeon sa kanilang pantasya. Nang makabawi si Carl sa kanyang kahinahunan, mariin siyang umiling at nagpahayag. Hindi maaari yan. Yan ay kalokohan yan. Ganito rin ang kutob ni Simeon. Malaki ang pagkakaiba ng pagpatay sa isang tao gamit ang kontra-atake at ang pagpatay agad. Habang pinag-iisipan nila kung sino ang tunay na tao, nalungkot si Blake sa gitna ng larangan ng digmaan. Batay sa mga ulat ng mga disipulo ng Burke clan, ang gwapong binata na may hawak na espada ay isang level 3 Paragon, at ang pangalang nagsisimula sa S ay tumutukoy lamang sa isang tao, si Severin. Para kay Blake, wala pa siyang ibang naririnig maliban kay Severin na kayang lumampas sa 2 level bilang isang level 3 Paragon. Dahil sa maraming detalyeng akma sa paglalarawan ni Severin, sa wakas ay napagpasyahan ni Blake na ang taong agad na pumatay kay Jerry at nagnakaw ng kayamanan ay si Severin. Galit na sigaw ni Blake, alam niyang wala ng pagdududa sa pagkakakilanlan ng taong iyon. Severin, ikaw na naman. Malayo sa larangan ng digmaan, ang malakas na ungol ni Blake ay nagpamutla sa mukha ni Simeon. Ang pagbubunyag na may isang taong umagaw ng kayamanan mula sa mahiwagang nilalang ng mga disipulo ng Burke clan at pumatay kay Jerry ay nagbigay sa kanya at sa dalawa pa ng ideya na ang pakikipagkaibigan sa isang taong iyon ay makakatulong ng malaki sa kanilang paghahanap. Sa kanilang paningin, hindi kayang tapatan ni Severin ang taong iyon, at ang makapangyarihang individual na iyon ay malamang na siyang tatapos sa buhay ni Severin at magliligtas sa kanila mula sa anumang mga problema sa hinaharap. Sa kasamaang palad,
Isang mabilis na pagbabago ng mga pangyayari ang nagsiwalat na ang mismong taong umagaw ng kayamanan at pumatay kay Jerry ay walang iba kundi si Severin. Isa itong malaking sampal sa mukha, at nag-alab ang kutis ni Simeon sa kirot ng pagbubunyag na iyon. Nalungkot ang mukha ni Simeon, at halos tumulo na ang kanyang mga luha sa pagkadismaya. Nagalit siya sa sarili. Bakit ba kailangang si Severin na lang palagi? Nanatili si Carl sa isang antas ng kahinahunan. Ang kanyang galit ay hindi kasing tindi ng kay Simeon, ngunit siya ay napangisi at nagkomento. Hihihi. Una, nasaktan niya ang mga Menzies, pagkatapos ay ang Yellow Ghost Tribe, at ngayon ay napatay niya ang isa sa mga Burke. Naghuhukay siya ng mas malalim na libingan para sa kanyang sarili. Nagdududa ako na mabubuhay pa siya ng matagal dito kung napakaraming kalaban ang kanyang napupusywan. Sa pananaw ni Carl, si Severin ay isa ng naglalakad na bangkay. Ang mga Menzie, Burke, at Yellow Ghost Tribe ay mga matataas na kapangyarihan sa Blue Realm. Bawat isa ay may mga banal na tagapagmana na ang tagumpay ay umabot sa level 7 Paragon. Sa kabila ng napakalaking lakas ni Severin, ang pag-akyat sa level 7 Paragon sa ganoong kaikling panahon ay hindi kapanipaniwala sa opinyon ni Carl. Bukod dito, naniniwala si Carl na ang kayamanang kinuha ni Severin ay tila may mas mahalagang kahulugan sa mga Burke. Sa pagkamatay ni Jerry, walang alinlangan na maglulunsad ang mga Burke ng isang walang humpay na opens iba. Sa kabila ng lakas ni Severin, naniniwala si Carl na magliligaw si Severin kung iisipin niyang makakaligtas siya sa pinagsamang pag-atake ng tatlong pangunahing puwersang iyon. Pagkatapos ng isang hajijek, lumingon si Carl sa namumula ang mukha na si Simeon at sinabing, "Tara na, kailangan nating sumubok palalo sa mas malupit na rehiyon ng Starry Sky Battlespace." Hindi magtatagal ang pagkakataon ni Severin na maging arrogant. Napakaraming malalakas na puwersa na ang na-offend niya kaya hindi na natin kailangang gumawa ng kahit ano para masigurong hindi siya makakalabas ng buhay. Bahagyang bumuti ang ekspresyon ni Simeon nang marinig iyon. Tumanggo siya at saka lumipad patungo sa kailaliman ng battlespace. Ang Starry Sky Battlespace ay napakalawak at napakalawak. Sa paglipas ng mga taon, karaniwang pinaghihiwalay ng mga eksplorador ang kalawakan ng kosmiko sa iba't ibang planeta. Ang pinakaloob na mga rehiyon ay naglalaman ng tatlong pangunahing planeta. Ang Big Dipper, Polaris, at Eternal. Ang tatlong planeta ay nakapalibot sa buong Starry Sky Battlespace, at sila ang mga sentro ng mga celestial clash noong mga nakaraang panahon. Ang mga black hole, ang Nine Heavens Gale, at ang natitirang tunay na mga batas sa celestial ay kumalat sa kapaligiran, na lumilikha ng isang napakalupit na backdrop. Ang mga pabaya na Paragon-level practitioner ay nanganganib na maitapon ng marahas na black hole, na direktang sum-iris sa kanilang mga kaluluwa. Ang mahihirap na kondisyon ng tatlong pangunahing planeta ay nagbigay daan sa maraming likas na kayamanan, na ginagawa silang matabang lupa para sa mga pagkakataon. Ang mga napakahalagang kayamanan, tulad ng Metal Euro, ay nakakalat sa tatlong pangunahing planeta. Ang Metal Euro ay isang bihirang anyo ng Divine Ore, at umunlad ang mga ito sa malupit na kapaligiran dahil sa condensation ng starlight sa pamamagitan ng mga black hole at ng Nine Heavens Gale. Ang mga planetang ito ay naglalaman ng mga kayamanan na may kaugnayan sa liwanag ng mga bituin at kalawakan, kabilang ang mga bihirang matagpuan sa Blue Realm. Kahit ang napakabihirang 10 banal na ginto na hindi natuklasan ay maaaring matagpuan doon. Bilang resulta, ang tatlong pangunahing planeta ay ginawa itong isang mahalagang larangan ng digmaan para sa maraming naghahangad na maging henyo. Sa tuwing mapupuntahan ang Starry Sky Battlespace, ang pagdanak ng dugo ay magbibigay pugay sa kamangha-manghang celestial canvas. Hindi na kailangang sabihin pa na ang malawak na kalawakan ng kalangitan na kinaroroonan ng mga banal na kasulatan ng pilosopiya mula sa mga tunay na makalangit ay siyang lugar kung saan maraming mga kababalaghan ang umaangat sa mas matataas na kaharian. Sa gilid ng Big Dipper, isang napakalaking sasakyang dagat na lumilipad na parang pilak ang tahimik na lumulutang sa ibabaw ng planeta. Nakaukit sa layag ng ethereal na battleship na iyon, nakahawig ng isang espiritual na kayamanan, ay ang kapansin-pansing salitang Burke. Sapat na iyon upang ipaliwanag kung kanino ang sasakyang dagat na lumilipad na iyon.
Nakaupo nang nakakross ang mga paa sa proa ng sasakyang dagat ay isang payat na lalaking may matangkad na pangangatawan. Nakasuot ng lilang damit na pinalamutian ng mga berdeng disenyo, isang luntiang sinturon na jade ang nagtali sa laylayan ng damit hanggang sa kanyang baywang. Ang mga tassel ay malayang sumasayaw sa hangin. Ang mga puting bota na gawa sa balat ng USA ay nakasuot sa kanyang mga paa. Ang kanyang kabuuan ay naglalabas ng isang pambihirang aura. Isang maayos na bun ang nagkorona sa kanyang ulo, na may masalimuot na puting korona. Isang lilang ginto na hairpin ang nagtali sa kanyang buhok sa loob ng koro ng jade, at sa mas malapitang pagsusuri ay ipinakita na ang kanyang balat ay napakaputi. Maaaring mas malambot ito kaysa sa kutis ng isang babae, at tila may bahagyang bango na nananatili sa kanya. Ang matangkad na lalaki ay nakaupo nang nakakross ang mga paa at nakapikit bilang pagmumuni-muni. Isang level 7 Paragon aura ang lumabas mula sa kanyang pagkatao, at ang kumakalat na mga banal na kasulatan ng pilosopiya ay tumawag sa elemental na enerhiya sa kawalan sa itaas ng kanyang ulo. Sa sandaling iyon, isa sa mga disipulo ng mga Burke ang dali-daling lumapit sa kanya na may nag-aalalang ekspresyon. Ginoo, bumagsak na ang ikalimang batang Panginoon, at nasamsam na rin ang Lumigold. Si Wenzel, na nasa kalagitnaan ng pagmumuni-muni, ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata. Dalawang banal na sinag ng liwanag ang sumilay mula sa kanyang matatalim na mata, pinunit ang kawalan at naging sanhi ng panginginig ng kalapit na planeta. Tila nagbago ang nakapalibot na espasyo, at isang dumadagandong na boses ang umalangaw-ngaw sa buong lugar. Matapos bawiin ang banal na kapangyarihang iyon, lumingon si Wenzel sa disipulong nagulat ng balita. Sa isang malamig na titig, nagtanong siya ng may matinding pagtitig. At sino ang magiging matapang nagagawa ng ganoong bagay? Nakaramdam ng lamig ang disipulo nang mangyari iyon. Tila nakagapos ang kanyang mga paa sa lupa, na halos imposibleng makagalaw. Nanginginig ang katawan, nangangatog ang anit, at maging ang panginginig ng kanyang mukha habang nauutol. Hindi ko alam. Lalong naging matigas ang tono ni Wenzel habang walang ekspresyon ang kanyang tanong. Ano ang silbi mo kung wala kang alam? Kinatatakutan ang disipulong naghatid ng balita at agad siyang nagpatira pa sa lupa. Isang gwapong binata na may aura ng isang level 5 Paragon ang agad na lumabas mula sa cabin. Lumapit siya kay Wenzel at iwinagayway ang takot na figure sa lupa, hudyat na umalis na siya kung gusto pa niyang mabuhay. Humarap siya kay Wenzel at sinabing, "Nakatanggap ako ng balita mula sa mga nakaligtas pati na rin ang ilang impormasyong nakalap mula sa mga Menzi. Nakumpirma na namin na ang taong pumatay sa aming ikalimang kapatid ay si Severin Foylet." Severin Foylet. Kumunat ang noo ni Wenzel dahil sa pagkalito. Hindi ba siya ang pumatay kay Halbert? Tama. Tumango ang gwapong binata. Dahil sa kumpirmasyong iyon, prangka na sinabi ni Wenzel. Sige. Dahil siya ang nagudyok sa atin at kinuha ang sa atin, maaari mo nang harapin ang taong iyon. Hindi gaanong nagdulot ng galit kay Wenzel ang pagkamatay ni Jerry. Mas nag-aalala siya sa pagkawala ni Lumigold. Ang isang kayamanan para sa paggawa ng mga banal na sandatang pananggalang ay maaaring maging susi sa pagsiguro ng isang kakilakilabot na posisyon sa mga susunod na labanan sa pagitan ng mga angkan. Magalang na sumenya si Shin at sinunod ang utos. Naiintindihan ko. Kasama ang mahigit isang dosenang individual, lumabas si Shin sa lumilipad na sasakyang dagat at nag-iba sa anyo bilang isang guhit ng liwanag na naglaho sa abot tanaw. Nakatitig sa direksyon kung saan umalis si Shin, muling ipinikit ni Wenzel ang kanyang mga mata at ipinagpatuloy ang kanyang posture na nakakross ang mga paa. Ang maringal na aura na nagmumula sa kanya ay dumagsa na parang marahas na alon, na winasak ang planeta sa harap niya.